Tapos na ang mga trabaho ko sa syudad kaya kailangan ko nang bumalik sa probinsya ng Toyama. Balik na tayo sa simple at payak na pumumuhay. Charis! Hi guys, kahit sobrang aga ko nagising ngayon, ang dami ko agad tinrabaho pagkagising. Kaya nakain yung oras ko para mag-asikaso at magligpit ng mga gamit. Ayoko naman magdagdag ng bayad, no? Kaya dinala ko na lang yung mga gamit ko dito sa may lunch area ng Airbnb at dito na ako nag-prepare. Sa sobrang busy, sobrang bilis ng oras, tas parang kulang na kulang talaga para matapos yung mga kailangan gawin. Pero sobrang saya ko pa rin kahit papano kasi hindi ako nakapag-add dahil late ako nakapag-check out. Nung mismong 11 AM na talagang diretso na ako sa baba. Dito ko na tapos yung pagliligpit. Kaya ngayon, palabas na tayo ng Airbnb. Ilang araw ko rin to naging tahanan na. Usually, kapag pumupunta kami ng Tokyo, sa Appa Hotel kami nagsistay. Pero dahil nga sa pag-boom ng tourism, sobrang mahal na talaga ng mga hotel ngayon. Dati mga nasa 8,000 per night. Ngayon, wala na kaming mahanap na 10,000 pababa. Kaya Airbnb na yung binook ko. Gustong gusto ko naman yung solo traveling, kaso lang kapag ganitong maraming hagdan, dito talaga ako nasusubok sa mga buhatan. Lalo ang bigat lagi ng maleta ko. Galing asa ko sa sumakay ako ng train papunta ng Ueno. Dito ako sasakay ng Shinkansen pabalik ng Toyama. Bumili na ako ng ticket. Hapon na yung nabili kong ticket kaya naman medyo may time pa tayo. Kaya maglilibot-libot na lang muna ako dito sa paligid. Nag-iisip nga kung ilalagay ko pa yung maleta ko sa coin locker. Kaso nanghihinayang din ako sa ibabayad ko dun. Lalo konting oras lang naman. Kaya ayan guys, lumabas ako ng station. Dala-dala at hila-hila ko pa tong bag ko at maleta. Nako, struggle is real talaga kasi sobrang daming tao dito. Tapos hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Talagang nag-iikot-ikot lang ako kung ano yung pwedeng kainan. Wala pa kasi ako umaga na tanghalian. Nagugutom na rin ako. Marami nga ako nakikita sa comment section. Nagtatanong ano yung diet ko kung paano ko pumayat. Ito guys talaga yung dahilan. Meron ako nakita nagbebenta ng melon kaya bumili ko. メロンの一つお願いします。赤いです。ただいま。 Tignan nyo naman tong melon na nabili ko guys, itsura pa lang, grabe, sobrang mukhang masarap na. Nung pagkatikim ko, sobrang perfect lang nung lasa niya, hindi matamis, hindi rin matabang. At sobrang refreshing kasi medyo mainit nga ngayon. Tapos itong melon na kinakain ko, malamig siya, kaya talagang ang sarap sa pakiramdam. Finally, at nalamanan din tong tiyan ko. Meron na naman nga ako nakita nagbebenta dito ng mga second hand na camera. Kaso habang tumitingin-tingin ako doon, naririnig ko na yung kulo ng tiyan ko. At guys, alam nyo ba, ito talaga yung reason kung bakit hindi ako sa Tokyo Station nagdiretso kundi sa Ueno. Kasi nandito lang naman yung paborito kong Jajangmyeon restaurant. Kaya gusto ko kahit sa huling pagkakataon makakain pa rin neto bago bumalik sa Toyama. Naku, kung hindi nyo natatanong, sobrang paborito ko kasi talaga to. Kaso medyo nag-worry na naman ako dyan kasi guys, tignan nyo naman kung gaano kalaki yung servings dito. Hindi ko alam kung paano ko ito mapagkakasya sa tiyan ko. Gusto kong ubusin kasi nga sayang din. Ayoko pa naman kapag merong natitirang pagkain. Parang nasink in na kasi sa atin yan, 'di ba? Bilang batang 90s. Nung bata ako tuwing hindi nauubos yung pagkain. Sinasabi ng mga magulang ko at matatanda, hindi mo naubos yung pagkain mo, alam mo ba na ang daming nagugutom ngayon? Na para bang kapag kinain ko yun, mabubusog sila. Meron pa rin akong time kaya pumunta ako sa isang cafe na sobrang lapit na lang sa train ko para hindi ako magahol. Medyo inaantok rin kasi ko since nga konti na lang yung oras ng mga tulog para habang kahit nasa biyahe ako dito sa Shinkansen, pwede pa rin ako magtrabaho nang mabawasan yung mga kailangan gawin. Kanina pa ako excited na pumasok dito sa loob ng Shinkansen kasi guys, iing-ihi na talaga ako. Nagulat nga ako sa toilet dito, grabe, sobrang ganda. Ang laki ng space, tapos talagang pagkatingin mo sa loob, sobrang kompleto. Partida guys, CR lang yan sa loob ng Shinkansen. Ito talaga ay kinaganda dito sa Japan. Kahit saan ka mapunta, ang gaganda at linis ng toilet. Kailan kaya magiging ganun ng Pilipinas? Pero malay natin, di ba, pagdating ng panahon, kapag kawala ng kurap. Kasi guys, sobrang deserve natin yung magandang transportation, malinis na paligid. Mas marirealize mo talaga na sayang ang Pilipinas kapag nakapunta ka sa ibang bansa. Kasi marirealize mo kung gaano kaganda yung sistema. Pero kahit gaano kaganda ang bansang Japan, talagang nakakapagod. Kaya nga kung napapansin nyo lately, lagi ako umuwi ng Pilipinas kasi doon lang talaga ako nakakapagpahinga. Kapag nandito ako sa Japan, talagang tuloy-tuloy yung trabaho. Pero sobrang grateful naman ako sa lahat ng ginagawa ko ngayon. Kasi guys, alam nyo naman, pumunta ako dito sa Japan bilang caregiver. Sino mag-aakala? Tayo na yung kinikare ngayon ng asawa. Thank you so much for watching!